Gamitin mo ng swerteng yan upang lumayo sa lugar na ito. Dahil kung hindi, sisiguraduhin naming mamamatay kayo niyang tatay-tatayan mo. Gusto kong pigilan ka sa paghihiganting binabalak mo eh. Malaking tao ang babanggain mo kapag nagkataong totoong hinala natin. Wala akong pakialam sa lintang yan! Papatayin ko kayong dalawa! Ah! Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Ang pakikipagkasundo sa mga nilalang ng dilim ay isang malaking pagkakamali. Oo, maaari kang magtamasa ng kaligayahan sa simula. Subalit papalitan naman ito ng matinding pagsisisi, manghihinayang, takot at pangamba. Ang malala pa, sisirain ito hindi lang ang iyong sarili, kundi maging ang buhay ng mga tao sa iyong paligid. Ang aral na ito, ang laman ng kwento na ibabahagi ko po sa inyo, Sir Jupiter. Isang kwentong nagmula pa sa mga kalululuhan ko. Tungkol po ito sa isang taong naging biktima ng mga aswang na nangialam sa kanilang buhay. Ako nga po pala si Jason ng Mindoro. 30 anyos na po sa kasalukuyan at meron ng sariling pamilya. Itong isasalaysay ko naman po sa inyo ay nangyari sa Laguna noon pang 1800s, panahon pa ng mga Kastila. Bali kinuwento lang po ito sa akin ng aking lolo Maldo noong maliit pa lang ako. At naisip ko ngayong ibahagi sa inyo. Mabuti talaga at ligtas kayong nakarating dito, Daria, tsaka Simon. Kamusta na ba ang kalagayan ng Cavite ngayon? Marami akong naririnig na hindi ka aya-aya nitong mga nagdana. Iyon nga po at nagli kaming umuwi rito sa Laguna, Itay. 5 buwan nang tiyan itong si Daria. Kailangan naming umiwas sa nangyayaring sigalot doon. Mukhang titindi pa nga po kasi ang mga kaganapan eh. Mabuti na nga po at nakaalis na kami agad doon, Tay. Hindi na namin alam kung anong sasapitin itong dinadala ko kung sakali. Sa daan nga po namin nabalitaan ng pagbitay sa 3 pari eh. Siguradong lalala pa ang lahat. Palaki kasi ng palaki ang galit ng mga kababayan natin sa mga banyaga eh. Ikaw ba, Simon? Kamusta na ba ang kalagayan mo? Ganun pa rin po, Itay. Walang pagbabago. Malabo pa rin ang lahat sa alaala ko. Ganun pa rin ang nakikita ko tuwing pinipilit kong alalahanin ang lahat. Gabi. Tapos hinahabol ko ang isang may katandaang lalaki sa isang gubat. Puro takot lang at pagkabahala ang nararamdaman ko. Sir Jupiter, si Simon ay isang taong walang maalala sa kanyang kabataan. Ni hindi nito alam ang totoo niyang pangalan at edad. Basta nakita na lamang siya ni Tatay Basteng sa may ilog sa kanilang baryo roon sa Laguna. Binatilyo pa lamang siya noon na sa tansya ng lalaki nasa 13 hanggang 14 anyos pa lamang. Papuntang Cavite noon si Tatay Basteng at ang kanyang pamilya kaya isinama na lamang niya ang natagpuang lalaki. Kinupkup siya ni Tatay Basteng at pinalaki na parang isang tunay na anak. Naging mabuting tao naman si Simon kaya hindi na siya tumutol ng magkaigihan ng binata at ang kanyang unika ihang, si Daria. Hanggang sa ikinasal nga po sila, may 2 taon din matapos matagpuan ng magsasakang negosyante ang binata. Naisip ko lang, mahal. Hindi kaya manumbalik ang alaala mo ngayon nandito na tayo ulit sa Laguna? Dito ka nakita ni Itay eh, dun sa may ilog. Hindi malabo yan, mahal. Maaring may maalala nga ako sa pagbalik natin dito pero kahit wala ay ayos lamang sa akin.
Masaya na rin naman na ako sa iyong piling. Alam ko naman yan, Simon. Subalit syempre, mas maigi pa rin malaman mo kung sino ka talaga. Daria, hayaan na lang natin kusang mangyari mga bagay-bagay. Huwag natin pilitin masyadong isip at kalooban nitong si Simon. Ang mahalaga malusog naman itong kabiyak mo. Sino yan? Sandali lang at bubuksan ko. Ako na po, Itay. Magpatuloy na kayo sa pagkain. Binuksan ni Simon ang pinto at bumungad sa kanyang isang humahangos na bata. Nakikiusap itong pagbilhan siya ng kalamansing meron pang mga tangkay. Hindi na po ito nakakapagtaka dahil nagbebenta talaga ng mga prutas at gulay si Tatay Basteng sa palengke. Sa katunayan ay may mga puno pa nga sila ng kalamansi sa bakuran. Ang ipinagtaka ni Simon ay kung bakit hindi maipinta ang itsura ng bata. Pawis na pawis ito at bahagya pang namumutla. Kalamansing meron pang mga tangkay? Aanhin nyo naman yun. Tsaka, ano bang nangyari sa'yo at hindi maipinte ang itsura mo? Ano po kasi, kuya? May pinatay ng aswang dun sa may kakahuyan. Ano ka mo? Aswang? Opo. Kuya, pinapabili ako ni nanay ng kalamansing may mga tangkay. Gagamitin daw na pangontra. Agad naman pong binigay ni Simon ang pakay ng bata. Pagkatapos nilang magtanghalian ay pumunta na rin sina Simon at Tatay Basteng sa may gubat. Nadatnan nila roon ang kumpulan ng mga tao at may iilan ding mga gwardya sibil. Nakita rin po nila roon ang kalunos-lunos na sinapit ng biktimang isang matandang babae. Wakwak ang sikmura nito at butas ang dibdib. Nawawala ang atay at kulang na rin ang iba pang mga laman loob. May kagat din ito sa leeg at halos wala nang natirang dugo. Matapos ang ilang taon, ngayon lang ulit sila nagparamdam. Hindi ko akalain nasa paligid pa rin pala ang mga salot na yan. Kaya ikaw, Simon, alagaan mo si Daria. Buntis pa naman ang anak ko. Huwag mo siyang hahayaang lumabas ng bahay kapag gabi. Maliwanag ba yon? Isa pa pala. Siguraduhin nating palaging may mga pangontrang nakapalibot sa buong bahay. Yung bang kalamansi, tapos may asin, bawang, tapos yung mga kawayang tulos, at kung ano-ano pa. Mahirap na. Baka mapano pa sila ng mga magiging apo ko. Simon. Uy, Simon. May problema ba? Ang tahimik mo dyan Namumutla ka rin. Tatay Basteng. Oh, ano yun? Masyado ka bang natakot sa sinabit itong babae? Tay, ayoko na po rito. Uwi na po tayo. Sumasakit ang ulo ko. Nahihilo ako. Aswang. Simon! Hoy! Simon! Anong... Hoy! Gumising ka! Simon! Ano ka ba? Takang-taka at gulat na gulat si Tatay Basteng sa nangyari. Bigla na lang kasing nahimatay si Simon, gayong maayos naman ito bago sila nagpunta sa gubat. Mabuti na lang at tinulungan naman siya ng mga naroroon para buhatin si Simon pauwi. Hindi! Ito na naman tong panaginip na to. Sino ka ba kasing lalaki ka? Ano bang kaugnayan ko sa'yo? Bakit pa palagi ko na napapaginipan ng tagpong to? Ano yun? Hindi maaari. Aswang? Anong... Hindi! Lulundagan niyo yung lalaki! Hindi! Daria? Tay? Diyos ko! Salamat naman at tagising ka na, mahal ko. Anong nangyari? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bigla ka nalang hinimatay kanina ron sa gubat, Simon. Doon kung saan may napatay ng aswang. Natakot ka ba o ano? Palagay ko may kinalaman ng mga aswang sa nakaraan ko, Itay. Ano?
Seryoso ka ba riyan? Bakit mo naman nasabi? Ano kasi, Daria, Tay, may nagbago sa bangungot ko. Noong una ay pareho lang. May sinusundan akong lalaki sa madilim na gubat pero bigla na lang may sumulpot na aswang sa kung saan at nilundagan yung lalaki. Pakiramdam ko raw ay nadurog ang buong pagkatao ko sa nasaksihang yun. Mahabaging langit. Ang tanong na lang ngayon ay kung may kinalaman nga ba sa nakaraan mong panaginip mo. Baka naman kasi isa lamang yung simpleng bunga ng isip. O di naman kaya isang pangitain lang yon. Yun bang pahiwatig sa mangyayari pa lang? Huwag naman kayong manakot, itay. Hindi ako nananakot. Nagsasabi lang ako ng posibilidad. Parang ayoko nang ibalik ang mga alaala ko. Simon, Nang sumunod na araw ay maayos na ang pakiramdam ni Simon. Doon na po siya sinabihan ni Tatay Basteng na tumulong na sa mga gawaing bukid. Kasama na po roon ang pagbebenta ng mga gulay at prutas. Siya rin ang naatasan ng lalaki na maghatid ng mga kalamansi sa kanilang mga suki. Isa sa mga paghahatira ni Simon ay ang pansiterya sa may bandang gilid ng merkado. Pinuntahan niya ang lugar hapon noong araw ring yun, bit-bit ang isang bayong. Siyang pansiteria kayong sinasabi ni Tatay. Ang sabi niya isang matandang babae raw tindera na medyo tabain. Saan kaya? Uy! Punyeta! Bulag ka ba? Bakit ba hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Nako, pasensya na ho, Ginoo. Nawala lang po sa daan ng paningin ko dahil may hinahanap ako. Ang sabihin mo, tanga-tanga ka lang. Napakalaki mong abala. Claudio? Ikaw ba yan? Claudio? Sinong... Lumayo ka sa akin! Pangahas! Ang tagal-tagal mong nawala tapos ngayon bigla-bigla kang lulutang at bubungguin mo ko? Mawalang galang na ho, Ginoo. Subalit, hindi ho yata ako ang inaakala niyong tao. Nagkakamali po kayo. Itong tatandaan mong hayop ka. Sa oras na magpakita ka pa ulit sa akin, hindi ako magdadalawang isip na butasin niyang ulo mo. Sino ba yung taong yun? Anong problema nun? Bakit pamilyar ang itsura niya sa akin? Tsaka, Claudio? Ako si Claudio? Nakakainis. Kumikirot na naman ng ulo ko. Maihatid na nga tong kalamansi. Ipinagpatuloy ni Simon ang trabaho noong araw na yun. Inihatid niya ang kalamansi sa panseterya pagkatapos nagbalik siya sa kamalig ni Tatay Basteng para kumuha pa ng mga ihahatid sa iba pang mga suki. Sa sobrang pagkaabala ay hindi na niya naikwento sa kanyang biyenan ng tungkol sa nakabanggaang lalaki. Bandang 6:00 ng gabi nang maglakad si Simon pauwi. Madilim na ang paligid at halos wala na ring ibang mga tao sa daan. Pawis na pawis si pinapaypay sa mukha ang buring sombrero. Bit-bit pa rin ang bayong na may konting mga kalamansipang natira. Sa wakas, pauwi na rin. Pagod at gutom na ako. Mabuti na lang talaga at nawala naman ng sakit ng ulo ko kanina. Ay, sino kaya talaga yung lalaking yun? At bakit kaya Claudio ang tawag niya? Ano yun? May nakasunod sa akin. Patuloy lang na naglakad si Simon, nagkukunyaring hindi napapansin ang sumusunod sa kanya. Yun ay kahit dinig na dinig niyang kaluskos sa mga sanga ng puno. Pinipilit din niyang manatiling nakatayo sapagkat unti-unti na naman siyang nahihilo. Pamilyar na pamilyar kasi sa kanya ang napakabigat na presensyang pumapahalo sa hangin, bagamat hindi niya mahugot sa kanyang isip kung ano eksakto iyon. Sino ba kasi yan? Wala namang tao kapag nililingon ko. Hindi maganda ang kutob ko. Kailangan kong bilisan. Ano nga mo yun? Bulok na karne? Ayan na naman. Kailangan ko na talagang bilisan. Anak ng aswang! Tuluyan nang napatakbo si Simon nang makarinig ng malahalimaw na ungol. Hindi niya yun nilingon. Basta itinuon lang niya ang pansin sa pagpapanatili sa sariling nakatayo.
Umiikot na kasi talaga ng bahagya ang kanyang paningin at masyado nang matindi ang pagkalabog ng kanyang puso. Ilang sandali pa, pasimple siyang dumukot ng iilang kalamansi mula sa bitbit niyang bayong. Agad niya iyong piniga at biglang hinagi sa kung saan niya huling narinig na may kumaluskos. Ayaw mo akong tigilan, ha? Ito sa'yo! Sa wakas, nakita rin kitang hayop ka. Tinamaan ko sa braso. Bahala ka na dyan. Halimaw! Bumalik sa pagtakbo si Simon. Kumuha siya ng isa pang kalamansi at piniga iyon. Nakahandang manghagis kung sakali mang magtangkang sumalakay sa kanya ang halimaw. Naririnig pa rin niya ang mga kaluskos at naruroon pa rin ang malansang amoy, kaya naman naisip na lamang niya yung ipahid sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan habang tumatakbo. Malapit na ako. Daria, mahal ko. Andiyan na ako. Nakakainis. Nahilo na talaga ako. Bahala na. Malapit naman na. Kayanin mo, Simon. Kayanin mo. Ilang minuto pa sa pagtakbo ay narating na ni Simon ang bakuran ng bahay ni Tatay Basteng. Doon na bumigay ang kanyang mga binti sa ilalim ng isa sa mga puno ng kalamansi. Doon na rin niya tinawag ang kanyang biyanan. Tatay Basteng! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay! Diyos ko, Simon! Ano nangyari sa'yo, iho? Alika, kumapit ka sa akin. Salamat po, Tay. Tinulungan ni Tatay Basteng na makapasok sa loob ng bahay si Simon. Doon din ay kinuwento ni Simon kung ano ang nangyari. Labis iyong ikinabahala ng kanyang asawa at biyanan. Kaya naman tarantang agad na naglatag si Tatay Basteng ng mga pangontra laban sa mga aswang. Nagsaboy ito ng asin sa buong bakuran at maging sa bubong. Naglagay ng mga bawang sa lahat ng mga bintana. Nagsabit din siya ng mga tangkay ng kalamansi sa mga pinto. Oh, tapos ko lang latagan ng mga pangontra ang buong bahay. Yan si Simon. Kumusta ba yan? Kumakalma naman na po siya, Itay. Bagamat medyo mataas pa rin ang lagnat. Daria, Tay, may sasabihin nga pala ako. Kaninang hapon sa may merkado, may nakabanggaan akong isang lalaki. Tinawag niya akong Claudio, tapos mukhang hindi niya gusto na naririto ako. Sabi niya, huwag daw ako magpapakita ulit sa kanya dahil papatayin daw niya ako. Ano? Abay, hindi magandang bantayan, Simon. Sino naman kayang lalaking yun? Mukhang inuudyokan talaga ng pagkakataong yung nakatagong alaala mo, Simon. Siguro kailangan mong alamin kung sino yung lalaking yun. Tay naman eh. Paano kung mapahamak ang asawa ko sa taong yun? Di ba ikaw tong may gustong bubalik ang alaala ni Simon? Hindi ko naman kasi inakalang may ganitong mga bagay pala. Hindi ko alam na may mapanganib na mga tao palang maaaring manakit kay Simon. Mahal ko, naiintindihan kita. Pero hindi naman pwedeng takbuhan ko na lang ang aking nakaraan. Mahirap naman kasi at baka makasalubong ko pa rin ng mga ganong tao. Kahit bumalik tayo ng Cavite. Kaya naisip ko ring hukayin ang maaalaala ko at nang makilala ko ng sarili ko. Simon. Pero syempre, hindi mo magagawa yan nang nakaratay ka lang dyan. Kailangan mo magpalakas, Simon. Magpahinga ka na muna. Tapos tsaka natin pag-isipan ng mga dapat gawin. Halos isang araw ring nagpahinga noon si Simon, Sir Jupiter. Inalagaan naman siya ng kanyang asawa kaya agad ding bumuti ang kanyang pakiramdam. Mas pinili nga lang niyang matulog noong gabi, umaga at hapon upang makabawi ng lakas. Magdadapit hapon na po nang lumabas siya ng kwarto. Wala ang kanilang Tatay Basteng dahil nasa bukid ito. Ang nadatnan lamang niya ay ang asawang si Daria na nakayukong nakaupo sa may sala. May nakalapag ding 2 pritong saging na nakasupot pa sa lamiseta.
Ang isa ay nangalahati na at bahagyang nakalabas sa supot. Daria, mahal, anong ginagawa mo dyan? Daria, mahal, ayos ka lang? Daria, hoy, Kamusta ng pakiramdam mo, Simon? maayos na ako itay. Subalit si Daria naman tong nadatnan ko natutulog dito. Hindi nga rin niya naubos yung biniling pritong saging eh. Daria, anak. Ba't dyan ka ba natutulog? Daria. Uy, Daria, saan ka pupunta? Anak, bakit hindi mo kami kinikibo? Ano ba kasing... aray ko. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Ba't mo tinulak si... Daria! Daria! Simon, sundan natin si Daria. Bilis! Dalhin mo na rin niyang itak sa likod ng pinto. Bilis! Tarantang sinundan ni na Tatay Basteng at Simon si Daria. Nagtataka ang magbiyanan kung bakit napakabilis nitong tumakbo sa kabila ng pagiging 5 buwang buntis. Nakita pa nila itong lumusot sa taniman ni Tatay Basteng at nagtuloy-tuloy papunta sa malapit na gubat. Doon na po naglaho sa kanilang paningin ang babae. Daria! Daria! Nasaan ka na ba? Daria! Simon, maghiwalay tayo. Doon ka sa may pupuntang ilog. Ako naman doon sa kabila. Sige po, tay. Sinuot ni Simon ang papadilim, madamo at makahoy na gubat. Ilang ulit na kamuntik ang matisod dahil sa hindi patag na lupa at sa dami ng mga batong nakakalat. Pinipilit na lang na bumangon ulit at magpatuloy. Todo ang kalabog ng kanyang dibdib, abot-abot ang pagdarasal na mahagilap ang asawa. Ilang minuto pa, sandali siyang napahinto nang makaamoy ng masangsang na hangin. Tinukoy niya ang pinagmumula nito tsaka tinakbo ang natumbok na direksyon. Daria! Andiyan na ako. Bakit ka ba kasi biglang tumakbo? Ano bang pumasok sa iyong isipan, mahal ko? Doon! May tao ron! Anong... Hindi... Napahinto si Simon nang makakita ng isang pares ng napakapulang mga mata sa gitna ng madilim na bahagi. Hindi niya maaninag ng maayos ang itsura nito dahil halos palubog na talaga ang araw. Subalit sigurado siyang isang aswang ang nakikipagtitigan sa kanya. Ilang sandali pa nakita na lang niya itong tumalikod at tumakbo. Bumalik ka rito, ngayop ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Harapin mo ako! Nasaan si Daria? Sumagot ka, oy! Nakakainis! Masyado siyang mabilis! Nakakainis! Ah! Kung ano ang sinapit ng matandang naging biktima ng aswang ay ganoon din halos ang sinapit ni Daria nang matagpuan ni Simon. Wala na itong buhay. Wakwak ang sikmura at butas ang dibdib. Nawawala rin ang puso nito maging ang sinapupunan kung nasaan ang kanilang anak. Daria! Daria! Daria, mahal ko! Daria! Gumising ka, Daria! Gumising ka! Hindi! Ano nangyari dito? Simon, anong... Hindi. 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 Maingat na pinagtulungan ng magbinan na madala ang katawan ni Daria palabas ng gubat. Doon na sila humingi ng tulong sa mga kabaryo. Mabilis na lumakad ang ilang mga kalalakihan para galugarin ang gubat. Ngunit wala pa rin silang natagpo ang aswang.
Kaya naman lalong sumidhi ang kilabot at pangamba ng mga taga roon. Daria, mahal ko. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka lumabas ng bahay at tumakbo papuntang gumat? Alam mo namang may banta ng aswang eh. Alam mo yon? Bakit, Daria? Bakit? Sa palagay ko, alam ko ang sagot sa tanong mo, Simon. Ang mga aswang ay may kakayahang gumamit ng pagkain sa kakaibang paraan. Maaari nila itong gamiting pangyanggaw para gawing kauri nila ang isang tao. Pero maaari rin nila itong gamitin upang markahan ang gusto nilang kainin. Ano mo ibig niyo sabihin, Tay? Maaaring may nakain si Daria na naging dahilan kaya siya biglang nagbago. Isang pagkaing may itim na orasyon. Maaaring may nagbigay sa kanya. O di naman kay nabili niya. Yung britong saging? Mismo. Hindi makakapasok ang aswang ng ganun na lang sa pamamahay ko. Dahil sa dami ng nakapalibot ng mga pangontra. Kaya naman, malamang sa malamang, humanap ito ng paraan para lumabas si Daria. Teka sandali. Kumuha ng itak at isang pirasong kalamansi si Tatay Basting. Hiniwa at pinatak niya ang kalamansi sa pritong saging na nasa lamiseta. At walang ano-ano'y biglang ang nagbago ang anyo ng pagkain. Nangitim ito tsaka sumabog ang napakabahong amoy mula roon. Kahalintulad ng pinaghalong amoy ng patay na daga at dumi ng tao. Nagpatuloy pa ang pagbabago ng anyo nito hanggang sa naging daliri na ng tao. Hindi maaari. Ngayon, ang kailangan nating alamin ay kung sino yung buwisit na nagbigay o nagbenta ng saging na yan sa anak ko. Siguradong yun mismo ang aswang. Umanda sila sa akin. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila kay Daria. Magbabayad sila, Itay! Magbabayad sila! Habang ibinuburol si Daria ay sinimulan ni na Simon ang pagtatanong-tanong sa mga kapitbahay. Medyo nahirapan sila kasi wala silang mapagtanungang nakakita ng nagbebenta ng saging noong hapong yun. Hanggang sa dumalaw sa huling gabi ng burol ang may-ari ng pansiterya na suki ni Tatay Basteng. Naku! Sana ay huwag ninyong sabihin sa iba na ako ang magsasabi ng mga ito sa inyo. Ako sana ay mananahimik lamang dahil ako'y natatakot para sa sarili kong buhay. Pero dahil ikaw naman ay kaibigan ko, Basteng, ako'y magsasalita na. Naglalako ba ka mo ng saging? Ay, sa totoo lang, Basteng, naparito ako noong hapong yun. Ako ay magpapahatid sana ng dagdag na kalamansi at repolyo sa aking pansiterya. Subalit, si Daria lamang ang nakausap ko. Nasa bukid ka raw, kaya bumalik na lang ako sa sunod na araw. Noong ako'y aalis na sana, nakasalubong ko nga ang isang matandang may dalang mga pritong saging. Nakalagay yun sa nigo na natatakpan ng mga dahon ng saging. At kung ako'y hindi nagkakamali, ang matandang yun ay isa sa mga katiwala sa hasyenda. Yun bang hasyendang pagmamayari ni Senyorito Melchor? Uy, kaya sana, huwag ninyong ipagkakalat na sa akin galing ang balita. Ha, Basting? Nangunot ang noo ni Simon, Sir Jupiter. Hindi niya malaman kung ano ba talaga ang kaugnayan niya sa nakabanggaang lalaki. Ito ba ang nagpasadya sa kamatayan ni Daria? Hindi niya masabi. Mahirap mambintang, pero sa tono kasi ng pananalita noon ay maaaring ang tama ang kanyang hinala. Idagdag pa mukhang kilala nito ang tunay niyang pagkatao. Pagkataong mukhang may kaugnayan din sa mga halimaw. Matapos ang usapang yun ay lumabas muna ng bahay si Simon. Naupo siya sa ilalim ng puno ng kalamansi. Ano ba kasing kinalaman ko sa mga aswang na yan? Bakit pakiramdam ko ikalawang beses na akong nabigo? Pakiramdam ko nangyari na ito noon. Pakiramdam ko nabigo na rin akong iligtas ang isang tao mahalaga sa akin mula sa mga aswang.
Daria, sana mapatawad mo ako. Mahal na mahal kita. Kayo na magiging anak sana natin. Kung may paraan lang sana para maiganti ko kayo. Bakit biglang lumakas at lumamig ang hangin? Anong... Aray ko! Ano yung tumama sa ulo ko? Kalamansi? Anong klaseng kalamansi ito? Bakit napakatigas? Sinubukang pisilin ni Simon ang napulot na kalamansi, pero napakatigas po talaga nito. Kasing tigas daw po talaga iyon ng isang pirasong bato at kasing laki ng dulo ng hinlalaki. Dinala niya ang kalamansing yun kay Tatay Basteng. Kita ni Simon na nanlaki ang mga mata ng kanyang biyanan, tapos sumeryoso ito. At sinabihan siyang ingatang maigi ang kalamansing iyon. Kailanman ay huwag na huwag niya raw itong ilayo sa kanyang katawan. Mas mainam kung ikakabit niya yon sa isang kwintas. Medyo naguluhan po si Simon sa mga sinabi ni Tatay Basteng, ngunit sinunod na lamang niya ito. Ikinabit nga niya ang nasabing kalamansi sa isang matibay na abakang lubid para gawing kwintas. Pagkatapos ng libing ni Daria, muling nag-usap ang magbiyanan. Sa totoo lang, gusto kong pigilan ka sa paghihiganting binabalak mo eh. Malaking tao ang babanggain mo kapag nagkataong totoong hinala natin. Subalit, hindi ko itatangging gusto ko ring iganti ang mahal kong anak. Alam mo yan. Bukas na bukas din po ay magtutungo ako sa hacienda, Itay. Sigurado ka ba riyan? Susuong ka sa isang mapanganib na lugar para sa'yo. Walang mangyayari kung hindi po ako kikilos. Kung wala silang kinalaman, sa gubat ko na lamang tutugisin ang tampalasang halimaw na yun. Kung yan ang pasa mo, tandaan mong nasa likod mo lang ako, Simon. At yung kalamansing napulot mo, siguraduhin mong dala mo yon. Ano po ba kasi ang kalamansing ito, Itay? Bakit matigas? Yan ay isang mutya, iho. Sabihin na nating anting-anting o agimat na kaloob mismo ng kalikasan. Nagbibigay ng mga mutya ang kalikasan sa mga taong pinipili nila. At ang mutya ng kalamansi ay sadyang mabisa laban sa mga aswang at iba pang masasamang nilalang. Nakakatampo. Bakit ngayon lang nawala na si Daria? Kung sana hawak ko na ito bago pa man mangyari ang lahat, siguro ay buhay pang mag-ina ko ngayon. Simon, huwag kang mag-alinlangan sa kapangyarihan ng mutya. Manalig ka sa kung anumang kaya niyang ipagkaloob sa iyo. Sabayan mo siyempre ng matibay na pananampalataya sa may kapal. Siguradong magagawa mong harapin ang mga halimaw na yon. Ewan ko lang, Tay. Ewan ko lang. Basta, ang aking ngayon ay pupunta ako ng hacienda at titignan ko kung anong malalaman ko. Nang sumunod na araw ay lumakad nga po si Simon papunta sa hacienda ni Senyorito Melchor, Sir Jupiter. Medyo malayo na pala iyon sa bahay ni Tatay Basteng, kaya lumagpas na ang tanghali nang siya ay makarating. Sa tarangkahan pa lamang ay pinanlamigan na ng pawis si Simon. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang lugar. Ang samyo ng mga tinabas na damo, ang ihip ng hangin mula sa malapit na bukid, at ang itsura ng paligid. May nakita siyang isang tauhan ng senyorito. Sinabi niya rito na siya ay magbabayad ng utang. Agad naman po siyang pinapasok sa tarangkahan at sinabihan kung saan pupunta. Nang makapasok ay lalo pang bumaon sa kanya ang pagiging pamilyar sa lugar. Kitang-kita niya ang malaking mansyon mula pa lamang sa tarangkahan. Bahagya ring humapdi ang kanyang ulo nang matanaw ang isang napakatangkad na lawaan sa gilid ng malaking bahay. Pilit niyang pinakalma ang sarili upang hindi siya paghinalaan. Lumakad siya hanggang sa makarating sa tarangkahan ng mismong mansyon. Sinabi niya ulit sa isang bantay ang kunyariang pakay, tsaka pinapunta na siya nito sa isang opisina. Sino yan? Pumasok ka lang. Bukas yan. Magandang hapon po, Binibini. Gusto ko lang po sanang makausap si Senyorito Melchor. Andito po ba? Claudio?
Ikaw na ba talaga yan? Nako, Binibini, nagkakamali po kayo. Hindi po ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Maaaring malaki na ang ibinago ng iyong itsura. Ngunit kilalang kilala kita. Ikaw si Claudio. Ikaw! Bakit mo ko iniwan, Claudio? Bakit ngayon ka lang bumalik? Ano bang nangyari sa'yo? Binibini? At bakit hindi mo na ako makilala? Ha, Claudio? Ako ito, si Paloma. Hindi mo na ba ako natatandaan? Paloma? Aray, bakit ngayon pa biglang sumakit ang ulo ko? Claudio, anong nangyayari sa'yo? Claudio! Hindi. Mga alaala. Sobrang dami. Binabahan nila ang isip ko. Hindi. Saan ka papunta? Claudio, ngayon ka na nga lang nakabalik. Aalis ka kaagad? Claudio! Claudio! Mabilis na tumakbo si Simon palabas ng mansyon, Sir Jupiter. Tuloy-tuloy pa siyang tumakbo hanggang sa makalusot palabas ng hasyenda. Hindi mabitiwan ang ulo sapagkat dinudumog yun ng laksa-laksang mga alaalang hindi mapanghawakan agad ng kanyang naninibagong utak. Alaala tungkol sa hasyenda. Alaala tungkol sa lalaking hinahabol niya sa kanyang panaginip. Alaala tungkol kay Melchor. Alaala tungkol sa mga aswang. At mga alaala tungkol sa isang babaeng nagngangalang Paloma. Isang babaeng naaalala niyang kausap niya sa ilalim ng lawaan. Didiretso na sana siya pauwi ngunit muli na naman siyang hinimatay sa gilid ng daan. Mabuti na lamang at nagawa pa niyang maipwesto ang sarili sa may halamanan. Nang magising, kalmado na ang utak niyang medyo nanlalabo pa rin. Kaya itinuloy na niya ang pagtahak sa daan. Subalit nang matanaw na niya ang kanilang bahay, ay napansin niya ang isang matandang babaeng nakatayo sa may labas ng bakuran. Bumunot ito ng baril at biglang... Hindi! Tatay Pasting! Anong problema naman tandang yun? Simon! Simon! Tay! Anak nang, sino ba yung taong yun? Ba't niya biglang pinaputukan ng bahay? Ewan ko. Hindi ko nakita eh. Mabuti na lang talaga. Nakahiga ako't nagpapahinga. Kaya hindi nila ako tinamaan. Teka po, Itay. Hahabulin ko lang. Nakita ko kung saan yung tumakbo. Sandali lang, Simon. Hoy, armado yun. Simon! Mabilis na tinahak ni Simon ang nilusutan ng matandang babae. Doon iyon papunta sa parehong daan na tinakbuhan ni Daria. Kaya naman agad na kinutuban si Simon. Pumulot siya ng ilang bato bilang paghahanda bago tumuloy sa pagtakbo at hindi nga po siya nagkamali, Sir Jupiter. Ilang minuto pa po kasi sa pagtakbo ay may napansin na naman siyang kakaiba sa hangin. May mabigat na presensya at may masangsang na amoy. Alam kong nandiyan ka, demonyo ka! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin. Mag-aabala kang gawin ng bitag na ito para lang pasunurin ako rito sa gubat, tapos babahagyang buntot mo! Labas! Sigurado ka bang gusto mo kong hamulin, ha, Simon? O mas maiging tawagin kang Claudio? Ito na ba? Ito na ba ang aswang? Hindi ako pwede magkamali. Ito mismo ang halimaw na nakaharap ko noong 14 pa lang ako. Ano na? Ayaw mong sumugod? Pwes, ako ang mauna! Walang ano-ano ay biglang nilundagan ng aswang si Simon. Mabuti na lang at nagawa nitong makailag, bagamat dumaplis ang mga kuko ng halimaw sa kaliwa niyang braso. Bumuelo ang lalaki at saka inundayan ng hampas ng bato ang halimaw. Tinamaan ito sa may balikat kaya ito natumba patagilid. Subalit mabilis naman itong nakabangon at muling inambahan ng kalmot si Simon. Lumundag pa atras ang lalaki upang makailag, ngunit mabilis siyang nawala ng balanse at napaupo sa lupa.
Nang mag-angat siya ng tingin ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makitang pukul na sa kanyang dibdib ang mga kuko ng halimaw. Hindi. Daria! Tapos ka na. Hindi. Meron kang mutya. Nagulat na lamang si Simon nang kinabig ng aswang ang sariling kamay at lumundag pa atras. Yung mutya, ito na siguro yung sinasabi ni Tatay Basteng. Ngayon ako naman. Itong sa'yo! Ito pa! Buwisit kang tao ka. Nakakainis ka na. Ano ha? Papalag ka pa? Anong gagawin? Hindi! Ah! Hindi masaktan ng mga kuko ng aswang si Simon, kaya naman ang ginawa ng halimaw ay hinablot niya ang isang binti ng lalaki sa kahinagis sa katawan ng isang puno. Agad umikot ang paningin ni Simon sa lakas ng pagkakahambalos sa kanya sa matigas na kahoy. Kita niyang lalapit na ulit sa kanyang aswang, subalit sakto namang may narinig siyang mga taong paparating. Tatay Basteng? Maswerte ka ngayon, bata. Kaya, kung ako sa'yo, gamitin mo ng swerte niyan upang lumayo sa lugar na ito. Dahil kung hindi, sisiguraduhin naming mamamatay kayo niyang tatay-tatayan mo. Hanggang sa susunod, Claudio. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Simon hanggang sa mawalan na nga po siya ng malay. Nang magising ay halos 2 araw na pala ang lumipas. Nananakit pa rin ang kanyang kalamnan at napakakirot ng ulo, bagamat unti-unti nang lumilinaw ang kanyang isipan. Mabuti talaga at nagising ka na, iho. Nawalan na nga ako ng anak. Pati ba naman ang kinukupkup ko ay muntik na rin mawala sa akin. Pasensya na po at pinag-alala ko kayo, Itay Basteng. Patawad kung nagpadalos-dalos akong sundan yung babaeng yun. Ay, nangyari na ang nangyari. Iwan na natin yun sa nakaraan. Mabuti na lang din talaga at may mga nakarinig ng putok ng baril. Isinama ko na silang sundan ka sa gubat. Hindi ko maisip kung ano nang nangyari kung hindi kami dumating sa oras. Oo nga po pala, Itay. May sasabihin ako. Mukhang seryoso yan ha. May napala ka ba sa lakad mo sa asyenda? Sa asyenda at sa laban namin ng aswang. Kumpirmado, magkakaugnay po ang lahat. Paanong magkakaugnay? Ang mga aswang, ang pagkamatay ni Daria, ang tangkang pagpatay sa inyo, lahat ng yun ay dahil kay Senyorito Melchor, sa asyenda at sa akin. Simon, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Pinapakaba mo ako eh. Itay, naalala ko na po ang nakaraan ko. Ako ho si Claudio, bunsong kapatid ni Senyorito Melchor, anak ni Don Regalado. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Basteng sa narinig, Sir Jupiter. Ang alam lamang kasi niya ay si Don Regalado ang may-ari ng asyenda. At namatay nga ito ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay agad pumalit bilang may-ari ng asyenda ang anak nitong si Melchor. Hindi inakala ni Tatay Basteng na may isa pa palang anak ang asyendero. Seryoso ka ba, Simon? Hindi ko naisip na anak ka pala ni Don Regalado. Ako nga nagmula pa sa Cavite. Nung makabili ako ng lupa, dumayo na ako dito sa Laguna. Kaya hindi ko ganong kilala ang pamilya ng hasyendero. Hindi po ako nagbibiro, Itay. Paanong nangyaring inaanod ka sa ilog kung saan kita natagpuan? At bakit wala akong nabalitaang naghanap ng isang Senyorito Claudio noong mga panahong yon? Noong hapong lingyo na isinalaysay ni Simon ang kanyang buhay bilang si Claudio, Sir Jupiter. Ikinuwento niya kay Tatay Basteng ang kung anumang mahugot niya sa kanyang isip. Mga bagay
na hindi halos mapaniwalaan ng biyenan. Isinalaysay niya ang mga nangyari noong siya ay 14 anyos pa lamang. Itay, bakit po ba palala ng palala yung kalagayan ninyo? Hindi ba at palagi naman kayong sinusuri ng doktor? Claudio anak, tayo ay walang magagawa kung sadyang ginugupok ako ng hindi magamot na karamdaman. Itay naman para naman kayo ay sumusuko na kung kayo ay makapagsalita. Kayo ay si Don Regalado, isang tinitingalang tao. Maraming mga tauhan ng hasyenda ang umaasa sa inyo kaya hindi kayo dapat sumuko ng ganyan. Claudio, ako ay hindi sumusuko. Ako ay nagsasabi lamang ng totoo. Kung papalapit na ang aking oras, tayo ay walang magagawa. Kaya nga kailangan na natin mahanap ang iyong kapatid. Kailangan ko nang may pagkatiwala sa inyong dalawa na maayos itong buong hasyenda. Maraming mga umaasa sa atin at hindi natin sila pwedeng pabayaan. Umaasa pa rin ba kayong uuwi si Kuya Melchor? Tiyak akong hinahabol pa rin nun ang kanyang mga luho hanggang ngayon. Malamang na hindi na talaga yon babalik sa atin kailanman. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Siya ay kapatid mo pa rin. Kahit paano pa natin balik ta rin ang mundo, siya ay anak ko rin. Kaya kailangan natin siyang mahanap bago man lang ako pumanaw. Itay, Don Regalado, ako ito si Alita. Dala ko na po ang inyong gamot. pasok lang po kayo manang. Ito na po ang inyong salabat, senyor. Maraming salamat. Ikaw yung bagong katulong dito sa bahay, hindi ba? Ay, opo, senyor. Maraming salamat po na ako inyong tinanggap. Si Don Regalado ay isang mabuting hasyendero, Sir Jupiter. Kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang nasasakupan. At nalungkot ng labis ang mga ito nang siya ay magkasakit. Masyado raw po kasing biglaan ang pagkakasakit nito. Tipong malusog naman ang pangangatawan tapos bigla na lang naratay ng sumunod na araw. Hindi na talaga maipintay ang itsura mo Claudio. Kumusta na ba ang iyong ama? Palala ang kanyang kalagayan, Paloma. Sa tingin ko hindi naman tumatalab ang mga gamot na ibinibigay ng mga doktor na tumitingin sa kanya. Ayun nga at palaging nilalagnat. Palala na rin ang kanyang pag-ubo. Tapos may sumasabay na dugo sa kanyang dura. Aray ko naman, ano ba't bigla-bigla kang nangahampas niyang iyong pamaypay? Nanghihina ang iyong ama. Tapos naririyan ka at pinanghihinaan din ang loob. Saan huhugot ng lakas si Don Regalado niyan? Tibayan mong yung sarili, Claudio. Para kang hindi lalaki dyan sa iyong inaasal Kung sa bagay. Salamat sa paalala, Paloma. Mabuti na lang nariyan ka at siyang nagiging kalakasan ko. Ako ay tigil-tigilan mo sa iyong pambobola, Claudio. Tandaan mong hindi pa kita sinasagot. Doon din naman patungo ang lahat, diba? Tayo ay pinagkasundo na ng ating mga ama. Kaya, aray ko! Alam mo, namumuro na yung pamaypay mo, ha? Ayoko nga munang isipin yung bagay na yan. May sakit si Don Regalado. Maski ang aking ama ay nagkakasakit na rin. Ano ka mo? Ano nangyari kay Senyor Clemente? Ganon din. Ubo at lagnat. Hindi pa naman malala pero... Ay... Takang-taka si Claudio kung bakit marami nga namang nagkakasakit sa kanilang lugar noong panahong yun. Madalas ay mga matatandang lagpas 50 na ang edad kasama na ang kani-kanilang mga ama ni Paloma. Kinagabihan ay tahimik ang mansyon. Tahimik din ang ama ni Claudio na nasa kabilang kwarto lamang. Kaya inisip ng binata na malamang nahihimbing na ito. Isang bagay na ipinagpapasalamat niya. Subalit napabalikwas siya ng bangon nang may maulinigang tumakbo sa pasilyo. Sino yan? Itay? Saan papunta yun?
Sinundan ni Claudio ang ama palabas ng mansyon ngunit nagtataka kung bakit napakabilis tumakbo ng isang may sakit na matanda. Gayunpaman pinilit niyang huwag mawala sa kanyang paningin si Don Regalado at baka mapano pa ito. Nagtuloy-tuloy ang senyor sa may gilid ng mansyon. Nilagpasan nito ang malaking lawaan hanggang sa makarating sa likod ng bahay. Hindi pa rin po ito tumigil at lumusot papuntang taniman ng mga prutas. Napakadilim ng kakahuyan lalo't napakalamlam ng liwanag ng buwan. Kaya naman nahirapan si Claudio na masundan ng kanyang ama. Ilang ulit din siyang natisod sa mga ugat at nadulas sa putikan. Hindi na maitsura ang kanyang sarili noon dahil sa pawis at dumi, ngunit pinilit pa rin niyang magpatuloy kahit hindi na niya matanaw ang ama. Ilang sandali pa, naramdaman na lamang niyang bumigat ang hangin sa paligid. Tipong lumamig ng husto at animoy isinisilid siya sa isang makapal na kumot. Nakaamoy din siya ng kung anong masangsang. Hindi maganda ang kanyang kutob sa samyong yun, ngunit pinili niya iyong sundan. Itay, nasaan ka na ba kasi? Bakit ba bigla ka nalang tumakbo palabas ng mansyon? Diyos ko, sana ayos lang si Itay. Teka, doon. Mukhang may tao doon. May naaaninag na paggalaw sa gitna ng kakahuyan si Claudio. Tumakbo siya papalapit doon at tumambad sa kanya ang isang kagimbal-gimbal na tagpo. Nakita niya ang isang halimaw. Balot ng malauling na balahibo ang buong katawan. Napakahahaba at napakatatalim din ng mga kuko at ngipin nito. At nahihilamusan ng dugo ang mukha. Dugo ng kanyang ama na kinakain nito. Hindi! Anong halimaw yan? Itay! Hindi! Tatay! Tatay ko! Naparalisa ng matinding hilakbot ang buong katawan ni Claudio. Hindi manguya ng kanyang isipan ang nasasaksihan. Ilang saglit pa lumingon na sa kanyang karimari-marim na aswang at nagtama ang kanilang mga paningin. Nadagdagan ng kilabot sa kalamnan ng binata, kaya naman nagmistula itong napakalakas na bugso ng hanging bumawi sa kanyang ulirat. Nang magising siya, mag-uumaga na. Naroroon pa rin siya sa kakahuyan. Wala na ang aswang ngunit naroroon pa rin ang gutay-gutay na katawan ni Don Regalado. Doon na siya nagtawag ng saklolo at binalot ng hilakbot ang buong hasyenda nang malaman ang malagim na sinapit ng kanilang pinuno. Sige lang, Claudio. Iiyak mo lang ang lahat. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ibuhos mo lang ang lahat ng sama ng loob mo. Bakit ba kailangan mangyari ito? Ano bang kasalanan ng aking Itay sa kanilang mga aswang? Mas matatanggap ko pa kung namatay na lang si Itay sa kanyang karamdaman eh. Hindi yung ganito. At sa harap ko pa mismo. Itay, tatay ko. Magpakatatag ka, Claudio. Tatagan mo ang iyong sarili. Aba, ang tamis naman itong dadatnan ko pag-uwi. May payakap-yakap pa tong isang magandang dilag sa bunso kong kapatid ah. Sadya nga bang nagkakamabutihan na kayong dalawa, ha? Lalo na't habang wala ako? Ano, Claudio, Paloma? Ano bang problema mo, Melchor? Dati pa naman kaming malapit sa isa't isa nitong si Claudio. Mabuti naman at nagpakita ka na rin, kuya. Napakatagal ka nang hinahanap ni Itay. Bakit ngayon ka lang? Siyempre, kasi patay na siya. Kukunin ko na ang mana ko. Melchor! Nasisiraan ka na ba? Kamamatay pa lamang ng ating ama. Mana na kaagad yung namumutawi sa bibig mo. Anak ako, Claudio. Ako ang panganay. Kaya may karapatan ako. At ang gusto ko, lahat. Naintindihan mo? Nagpupuyos sa galit si Claudio habang pinagmamasdang lumalakad palayo ang kanyang kuya Melchor. Gustuhin man niyang palayasin na ito, alam niyang may punto rin ang sinasabi nito. Oo, mali na ang kininito ang lahat ng mana.
Ngunit totoo namang meron din itong karapatan. Si Paloma naman ay di na magkamayaw sa pagpapakalma sa binata. Napansin din ni Claudio ang kasama ng kanyang kuya Melchor, isang matandang lalaki. Matangkad pero napakapayat. Kakaiba rin ang ngiti ng matandang yun sa kanya. Gumulong ang mga araw ng burol ni Don Regalado. Marami ang nagpahayag ng pakikiramay, ngunit hindi gaanong marami ang dumalo. Takot ang mga tao sa aswang. Aswang na hindi mahanap-hanap ng mga taga roon at ng mga gwardya sibil. Niwala rin silang maiturong pwedeng paratangan. Kasabay din po noon ay ang paglala ng kalagayan ng ama ni Paloma. Salamat talaga at tumalaw ka, Claudio. Kahit kalilibing pa lamang ng iyong ama. Sa lahat ng pinagdaraanan ko ay nariyan ka, Paloma. Ikaw ang nagsisilbing kalakasan ko kaya dapat lang natabihan din kita kapag kailangan mo ng masasandalan. Di ba? Maraming salamat, Claudio. Ay, ang totoo ay hindi ko rin malaman ang gagawin ko. Sinambit ko na yata lahat ng mga santo, pero hindi pa rin mapagaling ng mga doktor si Itay. Natatakot ako, Claudio. Natatakot ako. Naiintindihan kita, Paloma. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pagdarasal para sa iyong ama. Salamat nga rin pala sa ipinahatid mong salabat kanina. Salabat? Anong salabat? Yung hinati dito ng inyong katulong na si Aling Alita. Ha? Wala naman akong ipinahatid ah. Si Itay? Paano siya nakatakbo ng ganon kabilis? Saan siya? Hindi maganda to, Paloma. Tawagin mo ang inyong mga tauhan, bilis. Susundan ko si Senyor Clemente. Claudio! Ano bang nangyayari? Claudio! Tarantang sinundan ni Claudio ang tumatakbong si Senyor Clemente. Napakalakas ng kalabog ng dibdib. Iniisip na baka matulad din sa nangyari sa kanyang itay ang sasapitin ng ama ni Paloma. Binilisan ng gusto ni Claudio ang kanyang pagtakbo. Pilit niyang ipinako ang tingin sa tumatakbong lalaki. Nagtuloy-tuloy yun sa paangat na bahagi ng lupa at sumuot sa talahibang naroroon. Hindi ako makakapayag na may mabibiktima ka na ng mga limaw ka. Hindi kita hayaang mapatay mo si Senyor Clemente. Hindi! Ilang sandali pa sa kanyang pagtakbo ay nakaramdam na naman siya ng mabigat sa hangin. Naamoy din niya ulit ang napakasangsang na samyo mula sa kung saan. Pumulot siya ng isang may kalakihang bato at isang makapal na sanga. Tapos nagpatuloy na sa pagtakbo, papunta sa kung saan galing ang amoy. Hanggang sa natanaw na niya ang isang bangin. Sa bandang gilid ay napansin niya ang isang nilalang na gumagalaw sa lupa. Hindi na siya nagdalawang isip. Umanda ka sa aking halimaw ka! Itong sa'yo! Umailan lang ang napakalakas na atungal ng halimaw ng matamaan ni Claudio ng bato sa sentido. Subalit hindi pa man niya nangunguya ang nangyayari ay nakita na lamang niya ang aswang sa mismo niyang harapan. Inundayan siya nito ng kalmot. Mabuti na lang at nagawa niya yung salaging gamit ang hawak na sanga. Subalit bigla namang hinablot ng kabilang kamay ng halimaw ang kanyang braso at walang ano-ano'y hinagis siya nito sa ere. Sunod na lamang niyang namalayang bumubulusok na siya pababa diretso sa rumaragasang ilog. Claudio! Napakasaklap talaga ng sinapit mo sa kamay ng mga aswang at ng kapatid mo, no? Kaya hindi ko sila mapapatawad, Itay. Ang mga aswang at si Kuya Melchor, kinuha nila ang lahat sa akin. Ang hasyenda, si Itay Regalado, si Paloma, ang buhay ko, lahat. Tapos ngayon naman si Daria, ang magiging anak namin. Isinusumpa kong hindi ako titigil hanggat di ako nakakaganti. Teka, Simon, sandali lang. Kung gaganti ka ngayon ay siguradong kabiguan lang ulit ang naghihintay sa'yo. Ano pang gusto niyong gawin ko, Itay?
Para rin naman kay Daria itong gagawin ko eh. Alam ko. Kaya ayoko mabigo ka lang ulit. Mas mainam kung magpalipas ka muna ng ilang buwan para seryosohin ang pagsasanay. Kailangan mong matutong lumaban. Kung sa bagay may punto kayo, Itay. Pasensya na po. Ang gagawin natin ay babalik muna tayo ng Cavite. Paniniwalain natin silang natakot ka lang at pinili na lang umalis. Doon ka magsasanay. Tsaka tayo babalik pagkatapos. Ayos na po ba sa inyo yun? Senyorito Claudio? Tay naman eh. Oo, ako si Claudio. Pero ako na si Simon ngayon. Ganoon nga po ang ginawa ng magbiyanan, Sir Jupiter. Umalis sila ng Laguna at bumalik ng Cavite. Ibinenta pa nga ni Tatay Basteng ang kanyang lupa at bahay sa Laguna para mas maging kapani-paniwala ang kanilang pagkaduwag. Nagtungo sila sa isang liblib na bahagi ng Cavite upang makaiwas sa digmaang kontra Kastila. At doon, puspusang nagsanay si Simon. Makalipas ang mahigit kumulang 4 na buwan ay palihim na bumalik ng Laguna sina Simon at Tatay Basteng. Doon sila dumiretso sa gubat malapit sa hasyenda upang magmasid. Dito po, Itay. Dito mismo sa ilalim ng punong ito namatay ang ama ko. Magiging masalimuot ang pagbabalik mo sa mansyon nyo. Kaya mas maigi kung hihingi ka ng gabay sa iyong ama. Opo, Itay. Kailangan kong magtagumpay. Kailangan kong mailigtas si Paloma. Kailangan kong maiganti si Daria, Itay Regalado, at ang lahat ng mga nabiktima ng mga demonyong yan. Naway panatiling matuwid ng Panginoon ang iyong paghihiganti, Simon. Sinadya nilang kumilos ng gabi upang hindi sila agad mapansin ng maraming mga bantay. Mula sa kakahuyan, maingat na lumapit ang dalawa sa taniman ng prutas. Doon ay may natanaw si Simon na isang kubo. Susugal tayo, Itay. Pasukin natin ang kubong yan. Baka sakaling may makuha tayong mahalagang kaalaman tungkol sa nangyayari sa mansyon. Tama ka, Simon. Mahirap sumugod sa mismong lungga ng kalaban ng walang nalalaman. Halina po kayo, Itay. Sige. Pinasok nga po nila ang nasabing kubo, Sir Jupiter. Sa loob ay nadatnan nila roon ng isa sa mga magsasaka ng hasyenda. Mabilis nila itong tinutukan ng itak at inutusang tumahimik. Huwag kang mag-iingay kung ayaw mong itong magpatahimik sa'yo. Huwag po. Maawa ho kayo sa akin. Senyorito Claudio, kayo po ba talaga yan? Totoo nga. Buhay ba kayo? Nalaman ni na Simon ang magsasakang yun pala ay dati nang naninilbihan kay Don Regalado. Kaya agad nitong namukhaan ang kanyang senyorito Claudio. Sinalaysay nito na naging mahirap ang kanilang pamumuhay dahil hindi marunong magpatakbo ng hasyenda si Senyorito Melchor. Dagdag pa halos kada buwan palagi ring may mga nawawala dahil sa mga aswang. Hindi naman po kami makapalag sa kanila dahil pinagbabantaan nila kami. Sinasabi nilang papatayin nila ang aming mga mahal sa buhay kung hindi kami susunod at mananahimik. Gaano po ba karami ang mga aswang na nasa loob ng hasyenda? Ay marami-rami rin. Sa tansya ko ay nasa mga 10 hanggang 15. May 2 na kasama mismo ng mag-asawa sa loob ng mansyon. Ang 2 aswang na yun ang nagsisilbing pinunaw ng halimaw. Mag-asawa? Tungkol ho dyan, Senyorito Claudio. Ang tinutukoy ko ho ay sina Senyorito Melchor at Senyorita Paloma. Pinilit po kasi ng inyong kapatid ang binibini na ipakasal sa kanya. Ay, malamang sa malamang ho ay pinagbantaan din niya ho yun. Nakakainis talaga ang damuhong yun. Uminahon ka, Simon. Ngayong may mga nakalap na tayong kaalaman, maaari na tayong gumawa ng magandang pakana. Alam ko, Itay. Alam ko. Halos 2 oras ding nag-usap ang tatlo hanggang sa makabuo sila ng magandang plano, Sir Jupiter.
Pagkatapos ay nagpahinga sila ng maayos upang makaipon ng lakas para sa mga mangyayari. Pagkasikat ng araw ay agad umalis ang magsasaka para sa unang bahagi ng kanilang balak. Sina Simon at Tatay Basting naman ay nanatili sa loob ng kubo upang hindi mahuli. Pagsapit ng gabi, bumalik na sa kubo ang magsasaka. Naghanda na sina Tatay Basting at Simon. Sinigurado nilang pangontra sa kani-kanilang mga bulsa, pati na ang bitbit na mga itak at kawayang tulos. Nagpalipas sila ng mga 3 oras bago lumabas sina Simon at Tatay Basting. Ang magsasaka naman ay inihanda na rin ang kanyang tambuli. Kinakabahan ako pero kailangan kong tatagan ang sarili. Tama nga ang sinabi ng magsasaka. Wala na talagang ni isang mang tao nagpapagala-gala sa labas ng asyenda ngayong mga oras na to. Si Itay Basting, ayun, nakarating na siya sa may likod ng asyenda. Ang bilis! May papasugot na kay Itay. Kailangan ko ng kumilos. Simon! Eto na! Andiyan na po! Ah! Nagkagit-gitan ang mga kuko ng aswang at mga itak ni na Simon at Tatay Basting. Mabilis na kumabig ang halimaw. Nang maramdamang may kakaibang mainit na nagmumula kay Simon, agad itong tumalikod at humakbang papalayo. Ngunit mabilis na nahawakan ni Simon ang isa nitong binti. Nagtaka ang lalaki sapagkat agad na napadaing ang aswang nang mahawakan niya. Kita rin niyang umusok ang balat nito, kasabay ng bahagyang pag-init ng mutya ng kalamansi na kanyang ikinikwintas. Humabol din ng taga si Tatay Basting na agad namang tumama sa likod ng halimaw. Noon ay pinagtulungan na ng taga at saksak ng dalawang nahuling aswang. Igaganti ko ang anak ko! Hayop ka! Papatayin kitang demonyo ka! Ang dami niyo nang kinuha sa akin! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Ah! Sa wakas, nakaganti na tayo, Simon. Hindi pa po tapos na Itay. Hindi ito ang aswang na pumatay kay Daria. Ano ibig mong sabihin? Hindi nagtagal ay nagbago ang anyo ng aswang na kanilang napaslang. Mula sa pagiging mabalahibong halimaw ay bigla na lamang itong naging tao na nakahandusay sa lupa. Hindi ako pwede magkamali, Itay. Ito yung matangkad at payat na lalaking kasama ni Kuya Melchor pagdating niya sa burol ni Itay Regalado. Kung ganon, maaaring kasabot niya ang babaeng nakita mong bumaril sa bahay. Yun bang Alita? Sigurado. Tay, tumingin kayo ron. Saan? May tumatakbong aswang. Papunta po sa mansyon. Siguradong yun na ang pakay natin. Habulin natin, dali! Mabilis na hinabol ni na Simon ang nakitang tumatakbong aswang. Hindi pa man sila gaanong nakalalapit sa mansyon ay bigla na lang itong nagpakawala ng isang napakalakas na atungal. Halos mabingi sina Simon sa yanig ng boses na yon. Hindi nagtagal ay naramdaman na lamang niyang may iilan pang mga aswang na paparating mula sa paligid. Nakapalibot sa kanila ang mga yon. Agad na may mga sumunod papunta sa magbiyanan, subalit ilang sandali lamang ang lumipas ay pumailang lang naman ang tunog ng isang tambuli. Yun ang nagbigay hudyat para sa mga tao na lumabas mula sa kani-kanilang mga pinagtataguan. Hey, tumuloy na kayo sa mansyon! Kami na ang bahala rito! Bilisan ninyo! Gabayan nawa kayo ni Bathala! Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat din kayo. Nagpatuloy sa pagtakbo ang magbiyanan sa mansyon. Kapwa hindi makapaniwalang halos walang ni isang tao ang kumampi sa mga halimaw. Maliban na lamang siguro sa mismong kapatid ni Simon o Claudio. Pagkarating sa likurang pinto ng bahay, agad silang pumasok. Doon ay tumambad sa kanila ang magarang itsura ng mansyon mula sa loob. Naliliwanagan ng mga nakasinding kandila at gasera.
Hanggang dyan na lamang kayo. Dahil kung hindi, papatayin ko itong kapatid mo. Kuya, Huwag! Huwag mo ako sasaktan! Manang Alita! Tumutupad naman ako sa kasunduan natin Hinahayaan ko kayong mga aso ng mga hayop o tao. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon? Manahimik ka. Kung hindi ka lang namin kailangan sa pakikipag-usap sa ibang mga negosyante, matagal ka na dapat pinaglalamayan. Basurang mortal! Claudio! Tulungan mo ako. Alam ko naging masama ako sa'yo. Pero kapatid mo pa rin ako, Claudio. manahimik ka, duwag! Nakakadiri kang nilalang. Akala mo kung sino kang matapang tapos iiyak-iyak ka ng ganyan? Kasumpa-sumpa! Simon, huminahon ka iyo. Claudio! Hahayaan mong mamatay itong kapatid mo, ha? Senyorito Claudio? Wala akong pakialam sa lintang yan! Papatayin ko kayong dalawa! Nalinti ka na! Mamatay na kayo! Lalo ka nang pinili ng lecheng mo dyan! Nagulat ang dalawa nang bigla na lamang saksakin ng aswang si Melchor sa may gulugod. Nahintakutan naman sila nang biglang hinagis ng halimaw sa sahig ang isa sa mga gasera. Tumilapon ang laman nitong langis at agad ding kumalat sa bahaging yon ng kahoy na mansyon ang apoy. Kailangan na nating makalabas. Hindi tayo ligtas dito, Simon. Nakakainis! Baka makatakas ang aswang na yon! Claudio! Si Paloma nasa taas. Pupuntahan mo. Mukha mo! Walang ano-ano'y mabilis na sinuong ni Simon ang apoy at tumakbo papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi na niya pinakinggan ang pagtawag sa kanya ni Tatay Basteng. Ang nasa isip lamang niya ay mailigtas si Paloma. Hawak sa isang kamay ang itak at pinatulis na kawayan naman sa kabila. Diyan ka na lang! Kung hindi mamamatay itong babaeng pinakamamahal mo! Hayop ka! Claudio, tumakas ka na. Iwan mo na ako. Masaya akong makita ka ulit. Pero wag mo nang isugal ang buhay mo para sa akin. Nasisiraan ka na ba? Ngayon na nga lang nanumbalik ang alaala ko at ngayon na lang kita nakita ulit. Tapos ganyan, nasa na ba ang nakilala kong Paloma na matibay ang loob? Hindi kita iiwan ulit, Paloma. Kung mamamatay ka rito, wala na ring saysay na mabuhay pa ako. Kay tamis namang pakinggan ang pag-iibigan ninyong dalawa. Pero alam mo, Claudio, maaari naman kitang pagbigyan. Maaari kong pakawalan ang iyong Paloma. Pero sa isang kondisyon. Diretsuhin mo akong hayop ka! Ibaba mo ang itak at kawayang hawak mo. Hubarin at itapon mo ang mutya ng kalamansi. Claudio, wag! Manahimik ang babae ka. Kapag talaga naubos ang pasensya ko sa'yo, tutuluyan na kita. Demonyo, huwag mo sasaktan si Paloma. Ito na, ibababa ko ng mga sandata ko. Huhubarin ko na ang mutya. Yan! Magaling, Claudio. Magaling! Claudio! Huwag na sabi eh! Sinusuway mo na ako ngayon? Ano ba? Claudio! Nakakainis kang hukluban ka. Ngayon, mamatay ka na! Claudio! Hindi! Nang maibaba ni Simon ang mutya ng kalamansi ay bigla na lamang binitiwan ng aswang si Paloma. Pagkatapos ay sumugod ito sa lalaki. Magkakasunod na suntok, sipa at kalmot ang natamo ng dating senyorito.
Pinipilit niyang pumalag pero sadyang napakalakas ng halimaw hanggang sa nakuha nga siya nitong makumbabawan at masakal. Hayop kang demonyo ka! Susunod ka na sa ama mo sa hukay at gagawin namin pugad itong hasyenda ninyo. Hindi! Hindi! Hetong sa'yo! Langas kang babalik ka! Paloma, umanda ka sa aking halimaw ka! Nagulat si Simon nang sinaksak ng kawayang tulos ni Paloma ang aswang sa batok. Nang lumuwang na ang pagkakasakal sa kanya ay kumuha na ng tiyempo si Simon. Mabilis ang dumukot ng asin sa kanyang bulsa at isinaboy yun sa halimaw. Pagkatapos ay kumuha siya ng 3 kalamansi sa kabilang bulsa, tsaka bigla ay yung isinubo sa dumadaing pang halimaw. Hindi! Tamas kayong mga tao kayo! Sinisira ninyong mga plano namin! Mga walang hiya kayo! Talagang ayaw mo pang sumuko, ha? Hetong sa'yo! At ito pa! Inundayan ng magkakasunod na saksak ni Simon ang aswang hanggang sa tuluyan na itong hindi gumalaw. Nang matapos ay puno na ng itim na dugo ng aswang ang lalaki. Humahalo yun sa sarili niyang dugo, gawa ng mga natamo niyang sugat sa laban. Nagtagumpay ka, Claudio. Nagtagumpay ka. Oo, pero tsaka na tayo magdiwang. Kailangan na nating makatakas dito kaagad, Paloma. Ito na nga bang sinasabi ko. Tara sa balkonahe, madali ka. Tarantang tinungo ni na Simon at Paloma ang balkonahe ng ikalawang palapag. Yun ang balkonaheng nakaharap sa matandang puno ng lawaan. Lakas loob na tumulay sa isang malapit na sanga ang dalawa kasabay ng tuluyang paglamon ng apoy sa kanilang pinanggalingan. Mabuti na lamang at nakaabang na pala sina Tatay Basteng at iilan pang mga tauhan ng asyenda sa ibaba. Mga tauhang tagumpay ding nalabanan at napatay ang mga aswang. Tagumpay ang paghihiganti ni Simon noong gabing iyon, Sir Jupiter. Nagawa rin niyang mailigtas si Paloma. Nagpahinga lamang sila ng 2 araw sa mansyon ng angkan ng babae pagkatapos ay napagpasyahan na nilang lumipat ng lugar. Sana'y nauunawaan ninyo ang gusto kong iparating. Hindi tayo maaaring magtagal dito sa Laguna. Hindi natin kasi alam kung may iba pang mga kadugo yung mga aswang na pinatay natin. Naiintindihan ko naman kayo, Tay. Ang akin lang eh. Paloma, paano kayo rito? Claudio, ibig ko sabihin, Simon, wala kang dapat alalahanin. Sasama kami sa inyo. Kami ng mga kapatid ko. Talaga? Nanganganib na rin kami rito. Kaya mas mainam nang lumipat na lang din kami sa ibang lugar. Ayun, di wala na palang problema. Pinili nilang dito sa Mindoro lumuwas upang magsimula ng bagong buhay, Sir Jupiter. Mas mainam daw kasi na tumawid sila ng dagat upang di sila masundan ng mga aswang. Kaya hindi pwede kung sa Cavite lang sila tumuloy. Bumili po sila ng bahay at lupa rito. Nagsimulang magsaka ulit sina Simon at Tatay Basteng habang sina Paloma naman at ang kanyang mga kapatid ay nagbebenta ng mga ani. Hanggang sa lumipas nga po ang mga taon at nakabuo na ng sariling pamilya ang dalawa. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig dito sa kwentong Takip Silim. Ganun na rin po sa inyo, Sir Jupiter. Matagal na akong avid listener ng mga kwento ninyo, lalo na at ito ang pamparelax namin ng mga kasama ko habang naka-duty sa trabaho. Ako po si Rudy.
hindi tunay na pangalan. Ako po ay 50 anyos na at nagtatrabaho bilang gwardiya sa isang museum dito sa Maynila. Matagal ko na pong binabalak na magpadala ng kwento rito, kaya naman tiyak na aabangan namin ng mga kasamahan ko ang episode na ito kapag pinalad na mapili. Halos 3 dekada na rin akong nagtatrabaho bilang isang gwardiya. At itong nakakatakot na karanasan na isasalaysay ko ay nangyari noong bago-bago pa lang ako sa serbisyo. Taong 1999, ako po ay na-assign na gwardiya sa isang elementary school sa Bulacan. Hindi ko na po tutukuyin ang eksaktong bayan at lugar. 26 years old pa lang po ako noon. Nung una ay reliever lang ako. Ngunit nang magretiro ang isa sa mga kasamahan namin ay ginawa na nga akong regular dito. Masaya naman ako lalo na't guro sa paaralang yun ang kababata kong si Jimmy na madalas ding nakatambay sa guardhouse. Nakikipagkwentuhan kapag walang klase at hindi busy. Nalalapit na ang graduation noon at nagsisimula na ang practice ng mga gagraduate na estudyante para sa ceremony. Wala kaming kaalam-alam na ang taon at araw na ito pala ay tatatak sa alaala namin ni Jimmy at ng isa pang guro na si Ma'am Marie. Good morning, Ma'am Marie. Good morning, Kuya Rudy. Palagi na. Himala, hindi nakatambay rito si Sir Jimmy ngayon Yes, Ma'am Marie. Hinahanap niyo po ba ako? Ay, speaking of the devil, kararating mo lang din, sir? Yes, ma'am. Ano, Pards? Sama ka na mamaya. Basketball tayo nila Makmak. Anong oras? 6:00. Hindi ka ba nasabihan? Nakaschedule na yung court. 7:00 pa ang out ko eh. Kuya Rudy, may extra ballpen ka ba dyan? Natuyuan yata tong tinta ng ballpen ko eh. Meron, ma'am. Boy Scout yata ako. Laging nauubusan ng tinta to si Ma'am Mario. Dapat siguro regaluhan ko to ng isang kahon na ballpen. Reregaluhan mo ako, hindi ko naman birthday. Kuya, salamat. Nako, ma'am. Kapag ang lalaki nagpaplanong regaluhan ka kahit hindi mo birthday, ibig sabihin manlili... Oy, walang ganyanan. Ay, nako, ewan ko sa inyong dalawa. Bahala na kayo dyan. Oy, Sir Jimmy, 15 minutes na lang, start na ng practice. Pababain mo ng mga estudyante mo sa grounds, ha? Yes, ma'am. Gago ka talaga. Ano? Habol ka na lang mamaya sa court, ha? Ma'am Marie! Ma'am! Yes, Cheche. Ma'am, magpapaalam po sana ako. Baka 3 days po ako munang hindi makapasok eh. Okay lang po ba kung sa Saturday na lang po ako umattend ng practice? Bakit hindi ka papasok? Iha, hindi pa bakasyon ha. May mga klase pa kayo. Medyo personal po kasi eh. Ay, kung personal, mamimili ka lang. Alin ba ipaprioritize mo? Pag-aaral o personal? Baka sa boyfriend mo na naman yan ha, ang bata mo pa. Graduating pa man din. Ano, buntis ka ba? Maawa ka sa mga magulang mo. Hindi po, ma'am. Wala nga po akong boyfriend eh. Sige na po, ma'am. A-attend naman po ako ngayon. The next 3 days lang po hindi.
Gusto mo kahit wag na? Mom, please po. Anak, hanggat walang valid reason, hindi ko papayagan yan. Ay, yung 3 days na absenan mo, review nyo yun para sa finals Tsaka may project kayo kay Sir Jimmy sa PE, di ba? Mom, sige na po. Ay, nako, Cheche, sumasakit ulo ko. Umagang-umaga. Doon ka na nga sa grounds. Magsisimula na yung practice. Noong umaga nga rin na yun, Sir Jupiter, umusad ang practice para sa graduation. Si Ma'am Marie kasama ang 4 pang guro ang naatasang mag-organisa ng lahat para paghandaan ang programa. Habang inaawit ng mga estudyante ang graduation song, biglang umalingaw-ngaw sa buong school grounds ang nakapangingilabot na sigawan. Nataranta ang mga estudyante habang pinakakalma sila ng mga guro. Ang dahilan ng malakas na sigawan, may isang estudyanteng babae raw na tumalon sa 3rd floor ng Building 3, isa sa mga bagong gusali ng eskwelahan. Attention students, please. Huwag kayong magpanik. 4th year section A at section B, magsiupo kayo. Walang aalis sa pwesto, upo lang. Ma'am Marie, kayo munang bahala rito. Pupuntaan ko lang yung building 3. Sasama ako, sir. Wag na, ma'am. Jimmy, nasa 3rd floor ng building na yan yung classroom ko. Baka estudyante ko yun. Oo, siya. Tara. Pards, anong nangyari? Bakit nagsisigawan yung mga estudyante? Pards, sakto dating mo. Pupuntaan pa lang kita eh. May tumalon daw sa building 3. Suicide? Bilisan nyo. Hindi lahat ay nakasaksi sa nasabing insidente ng pagtalon sa Building 3. Nagsisipag-iyakan naman ang mga nakakita dahil sa trauma. Sa grupo ng mga gurong naroroon, wala ring nakasaksi. Kahit ako, hindi ko nakita. Nagulat na lang daw sila nang sabay-sabay na magsigawan ng mga ito habang nasa gitna ng practice. Ganun pa man, dahil usaping seguridad ang naganap, mabilis kaming kumilos para puntahan ang Building 3. Laking pagtataka namin dahil wala namang kahit na ano roon. Walang katawan o kahit bakas man lang ng sinasabing estudyante na tumalon. Dito raw ba yun? Oo, Kuya Rudy. Dito raw nakita ng mga estudyante. Tumalon daw mula dun sa 3rd floor. Saan kaya yun? Dapat nandito lang yun. Sigurado ba silang may nakita sila? Di ko alam. Siguro, di namin nakita. Hindi kaya namalikmata lang sila? Baka may nalaglag lang ng kung ano mula sa 3rd floor. Baka mas hysteria lang. Ay, imposible, sir. Nakita mo ba yung reaksyon ng mga bata? Takot na takot. May nakita sila na something traumatic. Kinilabutan ako bigla Sir Jimmy, saan ka pupunta? Akit ako sa 3rd floor. Mas madali maganap kapag nasa mataas. Sasama na kami. Tara, Kuya Rudy. Ano, sir? Kitang-kita yung buong school grounds mula rito eh. Wala namang kahit na ano sa baba.
Ang weird. Ano yun? Oh my God! Sir Jimmy, may umiiyak! Sa classroom mo nanggagaling, ma'am. Ma'am Marie, estudyante nyo. Cheche! Oh my goodness, tinakot mo kami! What are you doing here? Kanina ka pa ba rito? Hindi ka sumama sa practice? I'm sorry, ma'am. Sorry po. Wala ka ba nakita rito kanina, Cheche? Meron daw kasing... Sir, wait lang. Cheche, may pinagdadaanan ka ba? Bakit ka pa umiiyak? Sorry po. Hindi ka po pwedeng ikwento. Cheche, sandali. Saan ka pupunta? Diyos ko, ano ba tong araw na to? Ang daming ganap pa. Mukhang may pinagdadaanan yung estudyante nyo, ma'am. Hindi ako sanay. Masayahin niya si Cheche. Ako rin, sir. Nakakapanibago. Dahil sa insidente, 2 araw naging suspendido ang practice para sa graduation. Hindi rin muna pinagamit ang 3rd floor ng gusali. Minabuti ng prinsipal na pagpahingahin ang mga bata habang isa-isang kinakausap sa guidance office yung mga nagsasabing nakita nila ang pagtalon ng babae sa Building 3. Oh, Ma'am Marie, saan kayo pupunta? Magpapasama ako rito kay Kuya Rudy eh. Magpapatulong ako na lagyan muna ng harang yung hagdan papunta sa 3rd floor. Pinasasarado muna ni Ma'am Pagdanganan. Iwasan daw muna yung 3rd floor. Alam mo naman yun, naniniwala sa sanib. Mabuti na rin siguro yon. Nagkakatakutan din kasi yung mga bata. Sama na rin ako sa inyo. So, saan ka raw muna magro-room? Doon muna daw sa science room. I see. Kumusta pala si Cheche? Nakausap mo na ba? Ito nga yung problema ko, sir. Hindi siya pumasok. Siyang pinaka-concern ng guidance office. Tapos nagpunta rito yung tsahin kanina. Hindi raw umuwi kahapon yung bata. Hanggang ngayon, wala pa. Nabanggit mo ba sa tiyahin niya yung nangyari kahapon? Yes, sir. Tinanong ko kung may problema ba sa bahay. Malaki raw. Nakonsensya tuloy ako dahil medyo nasungitan ko nung nagpapaalam sa akin eh. Natanong mo ba kung anong problema? Oo, sa totoo lang maselang usapin. Sa atin lang to ha. Yung nanay kasi ni Cheche, nahuli ng tatay niya na may ibang lalaki. Patagal na raw yun. Nagpupunta sa bahay kapag nadidestino na sa malayo yung tatay niyang construction worker. Wala raw nakikialam dahil kilalang siga sa lugar yung Kalaguyo. Nagkabukingan daw nung umuwi ng walang pasabi yung tatay ni Cheche. Nagpang-abot, napatay ng tatay niya yung lalaki. Nakakulong ngayon yung tatay ni Cheche habang yung nanay niya ay naglayas. Gawa siguro ng kahihiyan. Diyos ko. Kaya rin siguro hindi makapagkwento yung bata. Awa naman. Grabe. May ganun palang babae. Akala ko lalaki lang ang hindi nakukontento. Ang inaalala ko na lang ngayon si Cheche. Sana mahanap na siya. Nakukonsensya ako kasi hindi ko pinakinggan yung pakiusap niya eh. Hindi ko man lang naisip na may mabigat palang pinagdaraanan yung bata. Huwag mo nasisihin yung sarili mo. Nagkataong pressure ka rin sa dami ng gawain, di ba? Bakit kaya ganun? Kapag malapit na ang graduation, laging may nangyayaring mabigat. Kung hindi sa estudyante, sa paaralan.
Noong mga pagkakataong yon, Sir Jupiter, tingin lang ang ibinato ni na Ma'am Marie at Jimmy sa akin. Sila man, hindi may pagkaila ang di may paliwanag na mga pagkakataon gaya nito sa tuwing malapit na ang graduation. Kinagabihan noong araw na yun, wala akong kamalay-malay, Sir Jupiter. Naibibigay pala sa akin ng pagkakataon ang isang nakakapanindig balahibong karanasan. 7:00 pa lang pinatay ko na ang mga ilaw sa lahat ng gusali. Iba ang pakiramdam ko sa Building 3 noong mga sandaling yon. Lalo na nang mapilitan akong akyatin ang 3rd floor. Dahil natatanaw ko mula sa ibaba na bukas ang ilaw sa hallway nito. Nang pindutin ko ang switch ng huling ilaw, nakarinig ako ng mga kaluskos sa kisame. Parang may naglalakad. At alam kong hindi yun dagalang o pusa dahil malaki at may kabigatan ang bawat hagbang. Kumaripas ako ng takbo. Naikwento ko pa sa kasamahan kong gwardya na pauwi na noon. Kahit siya, kinilabutan din. Mabuti na lang daw at hindi siya ang night shift ngayon. Kung iniisip niyong doon na natapos ang nakakapangilabot na karanasan noong gabing yun, hindi pa po. Bandang 11:00, kitang-kita ng dalawa kong mata mula sa guardhouse na bumukas ang mga ilaw sa 3rd floor ng Building 3. At nakita kong naglalakad sa hallway ang nawawalang estudyante ni Ma'am Marie, si Cheche. Kinaumagahan, kinuwento ko rin ito kina Jimmy at Ma'am Marie. Seryoso ba yan, Pards? Oo, hindi pa naman malabo ang mata ko. Saka, kilala ko naman yung batang yun. Imposibleng magkamali ako. At kung mali man, sige nga, paano nyo ipaliliwanag kung bakit may estudyante sa building na yan ng ganung oras? Hindi nyo ba sinubukang lapitan o tawagin man lang yung nakita nyo, kuya? Ma'am Marie naman, mag-isa lang ako ditong naka-duty. Pero kahit gaano ka-boring, wala akong planong makipagkaibigan sa mga multo. Kung multo nga ni Cheche yung nakita mo, ibig sabihin patay na yung bata? Wag naman sana. Ma'am, hindi naman sa pag-aano. Pero paano kung yung inabutan nating umiiyak nun sa room, multo na lang pala ni Cheche? Paano kung siya pala yung tumalon sa 3rd floor? Tangik ka. Kung si Cheche nga yung tumalon nung araw na yun, dapat may bangkay. Wala nga tayong dinatnan eh. Di hindi na siya. Pero paano nga? Paano kung nagbumulto na nga talaga si Cheche sa building na yan? Ayokong isipin na wala na si Cheche, pero may kilala ako na pwedeng makatulong sa atin para malaman kung multo niya nga ba yung nakita mo, Kuya Rudy. Hindi lang pamilya ni Cheche ang nag-aalala sa mga sandaling ito, kundi ang buong paaralan na rin. Lalo na si Ma'am Marie. Dahil nasungitan nga niya ang estudyante bago ang insidente sa practice. Kaya para mabigyang linaw ang mga haka-haka namin, Sir Jupiter, nakiusap na sa akin ang dalawang guro.
Nagbilin si Ma'am Marie na babalik daw sila ni Jamie ng eskwelahan sa gabi ring yun para magsama ng isang paranormal expert. At ako ang kailangan nila para makapasok doon ng 10 oras ng gabi. Sir Victor, this is Sir Jimmy, co-teacher ko, tsaka si Kuya Rudy, security ng school at kababata ni Sir Jimmy. Sir Jimmy, Kuya Rudy, si Victor, siya yung sinasabi kong kaibigan ko na paranormal expert. It's nice to meet you both. Magandang hating gabi sa inyo. Good evening din po, sir. Magandang gabi, sir. O siya, tara na sa loob. At baka may makapansin pa sa inyo dyan. Wala kaming inaksayang oras, Sir Jupiter. Tinuntun agad namin ang 3rd floor ng Building 3. Naglabas ng isang maliit na aparato si Victor na kailangan daw niya sa pag-detect ng mga enerhiya. Nang makarating kami sa 3 palapag, dito na kami nagsimulang kilabutan. Ano yung hawak mo, sir? EMF reader ang tawag dito. Ginagamit to sa pag-detect ng electromagnetic field na pwedeng nanggagaling sa paranormal entities. Pang-detect? Wala po ba kayong third eye? Hindi lahat ng nasa field ng paranormal investigation ay natural sensitive. I see. So, paano tayo matutulungan ng device mo exactly? Lahat ng signals na makukuha natin, pwede tayong i-lead sa iba pang mga clue. Makinig kayo. Kung pagbabasayan natin ang kwento niyong lahat at pag-uugnay-ugnayin at ipagpalagay nga na wala na nga si Cheche, may posibilidad na bukod sa multo ng nawawala niyong estudyante, may isa pa. Anong ibig mong sabihin, sir? Ibig sabihin posibleng magkaiba yung nakita ng mga estudyante nung practice at yung nakita ni Rudy nung nakaraang gabi. Ganoon na nga. Dapat dalawa sila. Susubukan natin kung magpaparamdam sa atin pareho. Uy, tumutunog na. Malakas yung nasasagap natin dito sa parte na to. Ayon sa salaysay ng mga estudyante, dito mismo sa spot na to nangyari yung pagtalon. One down. Ay, gagi. Ayan na naman. Ay, ano yun? Parang mga hakbang yun, di ba? Sa banda rin nanggagaling. Relax lang kayo. We need to find out kung ano meron sa kisame. Chief, saan may daan ng packet dyan? Seryoso ka, sir? Aakyatin mo? Kailangan natin masilip. Nandito tayo para maghanap ng sagot. Or else, nagsasayang lang tayo ng oras. Sige na, tara na. Kayong bahala. Banda rito. Sunod kayo sa akin. Sa totoo lang, Sir Jupiter, ay duda kami sa kredibilidad ni Victor noong una. First time lang naming makakilala ng isang tao na ganito ang propesyon. Karaniwan kasi pag ganitong mga pagkakataon ay espiritista o di kaya ay albularyo ang tinatawag. Pero kakaiba ang lakas ng loob ni Victor. Itinuro ko nga sa kanya ang siwang na malapit sa kisame ng CR na pambabae. Kwadrado at halos kalahati lang ng pangkaraniwang pinto ang sukat nito. Yun lang ang tanging daan paakyat doon. Nagsimula na rin kaming makarinig ng iyak mula sa isang babae, kaya sumampa agad si Victor na flashlight lang ang dala. At hindi kami makapaniwala sa natuklasan niya.
Ma'am Marie, palagay ko kailangan mo ito makita. Ako? Umakit ka rito. Bakit? Anong meron? Sumunod na rin kayo, sir. Kahit silip lang. Litong-lito kami ng mga sandaling yun, Sir Jupiter, at natatakot din. Dinatnan kasi namin sa napakadilim na sulok ng kisame ang isang estudyante. Umiiyak. Cheche! Oh my God! Si Cheche nga! Hindi ba yan... Huwag kayong matakot. Hindi multo yan. Kuya Rudy, Sir Jamie, pa-assist naman. Kayo na umalalay sa bata pagbaba. Okay, ma'am. Tara, Parts. Akala namin yun na ang pinakamalaking sorpresa noong gabing yun, Sir Jupiter. Hindi pa pala. Dahil may isa pang nahanap. Si Victor. Dahan-dahan lang, nak, ha? Kaya mo bang bumaba? Opo, sir. O, kapit ka dito sa gilid. Parts, pakialalayan baka madulas. Sige, sige. Nakaabang naman ako dito sa babae. Sir Rudy? Sir? Yes, sir? Mukhang kailangan na natin tumawag ng pulis. Bakit, Sir Victor? May kalansay sa banda ron sa kabilang side. Kalansay? Matagal na akong walang balita sa paaralang yon, Sir Jupiter. Ilang buwan lang din kasi ang lumipas mula ng insidenteng yon ay nalipat na ako ng assignment. Ang alam ko lang nagkaroon ng investigasyon sa natagpuang kalansay sa Kisame. Napag-alaman, nakalansay ito ng isang estudyanteng babae mula sa batch ng mga graduating noong 1996 na napabalita ring nawawala. Wala pang nahuhuling salarin pero pinagpapalagay na sospek sa kaso ang mga trabahador na gumawa ng nasabing school building. Bukod doon, wala na kaming naging balita sa kinahinatnan ng kaso. Bago naman ako malipat, napagkwentuhan pa namin ni na Jimmy at Ma'am Marie ang tungkol kay Cheche. Nang usisaing daw ito kung bakit umakyat sa kisame ay hindi rin daw makasagot. Kahit daw ang bata hindi alam kung paano siya napunta roon. Hindi na rin nakapagmarcha si Cheche noong graduation. Ilang beses daw kasi itong nakaranas ng sanib. At minabuti ng tiyahin na iuwi na lang sa Maynila para kupkupin. Matagal na akong walang komunikasyon kina Jimmy at Ma'am Marie. Ang tanging alam ko lang ay nagkatuluyan ang dalawa at ngayon ay kapwa na nag-migrate sa Canada kasama ang mga anak. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, sa tuwing may maririnig akong kaluskos sa kahit na saang kisame, hindi ko pa rin maiwasang maalala ang karanasang yun. Lalo na dito sa museum na pinapasukan ko ngayon. Pakiramdam ko para bang laging may nakatagong kung ano doon na naghihintay matuklasan ng kung sino.
At ngayon naman dumako tayo sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Kilabot King, Catherine Cheche Gentiles, Annalyn Tumapang, Elizabeth Dacles, Aiza Lejano, Micah Trisha May, Ansale Aiza, Lovely Lau, at Amy Burt. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Lovely Lau at Sarina May Ramos. Sabi ni Lovely, masarap talagang makinig sa mga kwento nyo habang nasa trabaho ako at habang gumagawa ng gawaing bahay. Sa totoo lang, ang 11 years old kong daughter ang nahuli kong nakikinig sa inyo. Nadamay lang ako. Kaya pa-shoutout na rin po sa Lau family ng Tagaytay City. Sabi naman ni Sarina, sarap makinig sa kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Araw-araw ko itong pinakikinggan, lalo na kapag may ginagawa sa bahay. Pampagana at energizer ko ang mga kwento ninyo. Keep it up po, lagi lang po kaming maghihintay sa update araw-araw. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.